Hi guys! Welcome to my vlog. So ngayon, mag-vlog ako ngayong araw na to and sana panoorin natin tong araw na itim. So let's go! Huwag niyo palang kalilimutan mag-like, comment at share at huwag niyo rin kalilimutan pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. So guys, panoorin natin tong araw na itim animated story. So let's go! Magandang umaga po sa lahat ng Pinoy Creepypasta viewers. Ako po si Digno Cerneb. Sa panahon ngayon ay nakakamiss na po ang mga sinehan. Isa kasi ito sa nakahiligan kong gawin, ang manood ng sine. Minsan may kasama, minsan naman wala. Sa loob ng sinehan, dito ko rin po naranasan ang isang pangyayari na masasabi kong may kapabalaghan. Wala po kasing magandang palabas noon sa sine. Nasa mood lang ako na manood, kaya kahit hindi maganda ay pinasok ko pa rin. Nag-umpisa na akong maboard bandang kalagitnaan, kaya naisipan kong lingunin yung mga kasama ko sa sinehan. Parang wala pa kaming 30 sa loob. Naagaw ang atensyon ko ng isang babaeng nakaupo sa isang sulok. Nagtaka ako dahil yung mga mata niya ay hindi nakatutok sa palabas, kundi sa katabi niyang silya. Para siyang may kinakausap, pero wala naman akong nakikitang nakaupo roon. Dahil na-curious ako, Sir Neb, lumipat ako ng upuan. Doon ako pumwesto sa bandang itaas niya, kung saan kitang-kita ko kung paano niya kausapin ang kung sino mang invisible na katabi niya. Dinig ko rin yung mga sinasabi niya rito. Sabi niya hindi pa rin daw ito nagbabago. Tulad pa rin noong nabubuhay pa. Nangilabot ang balahibo ko. Sa tono ng mga salita niya ay parang boyfriend o asawa niya ito. At para bang multo na ito ngayon. Hindi ko masabi, Sir Neb, kung nababaliw lang ba yung babae o ano. Kasi napakaayos naman ang itsura niya. Kung hindi ko nga lang nakita na nagsasalita siyang mag-isa, ay baka nakipagkilala pa ako sa kanya. Nawala na yung focus ko sa pinapanood ko noon at natuon yung atensyon ko doon sa babae. Maya-maya, biglang may isang lalaki na tumabi sa akin. Kinalabit niya ako. Sir Neb, nahintakutan ako sa sinabi niya. Pare, nakikita mo rin ba yung kausap niya? Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin, kahit na may ideya na ako na yung babae ang tinutukoy niya. Yung kausap ng babae, pre. Multo na lang yan. Pagkasabi niya nun, dun ko lang nakumpirma na may kausap nga talaga yung babae. Pero hindi ko lang nakikita. Tumayo na ako noon, Sir Neb, at lumabas na ng sinihan. Mula noon, hindi na ako nagsolo sa panonood. Pero kahit na may nakakatakot akong experience sa sinihan, namimiss ko pa rin ang lugar na yon. Sana talaga bumalik na tayo sa normal. Ako po si Pilo, Sir Neb. Janitor po ako noon sa isang sikat na mall. Nangyari po ang isang nakakatakot na karanasan ko sa multo noong matoka akong maglinis sa loob ng sinehan. Katatapos lang po noon ng magandang pelikula. Hinihintay namin na makalabas lahat ng tao bago kami maglinis ng kasama ko. Nung sa tingin ko ay wala ng tao, nagsimula na akong magwalis habang yung kasama ko naman ay map ang hawak. Paakyat ako sa itaas na bahagi ng mga upuan nang mapansin kong may naiwan pang isang tao, isang lalaki. Sa pagkakaaninag ko ay nakasuot ito ng puting polo shirt at itim na pantalon. Sinenyasan ko siya na bumaba na. Nagtaka ako, Sir Neb, dahil hindi man lang ito tuminag. Inulit ko yung pagsenyas. Hindi pa rin siya gumagalaw.
Sa pakiwari ko, nakasteady lang ito ng tingin sa malaking screen. Parang bigla akong nakaramdam ng takot. Parang may kakaiba kasi rito. Nilapitan ko ang kasama ko at sinabing sigawan yung lalaki para bumaba. Nagtaka yung kasama ko at tinanong ako kung sino bang lalaki ang tinutukoy ko. Wala naman daw siyang nakikita kahit na itinuro ko pa ito sa kanya. Nilabanan ko yung nerbiyos, Sir Neb. Lakas loob kong nilapitan yung lalaki sa madilim na bahaging yon ng sinihan sa bandang itaas para patunayan na hindi multo ang nakikita ko. Pero natigilan ako sa paghakbang dahil nung malapit na ako sa lalaki ay tsaka ito biglang nawala sa paningin ko. Napalunok ako at hindi malaman ang sasabihin sa kasama ko na natatawa sa akin. Hahanapin ko pa sana yung lalaki sa mga nakahanay na upuan. Baka ako nagtago lang ito. Pero naunahan na ako ng takot. Kaya sa halip na hanapin pa ito, ay minadali ko na ang paglilinis. Panaylingon din ang kasama ko sa tinuro ko kanina dahil nakita niyang namumutla ako at nagmamadali. Pero napapailing siya dahil wala raw talaga siyang makita. Ako naman ay nananalangin habang tinatapos ko yung gawain ko. Iniisip ko sana na malikmata lang ako o kung totoo man na multo yun, ay huwag sana ako nitong gambalain. Nung matapos na kami at akmang lalabas na, biglang hinila ng kasama ko yung kamay ko. Sabay turo sa bandang harapan ng sinihan. Sir Neb, nandoon yung lalaki. Nakatayo ito habang nakayuko. Nagkatinginan kami ng kasama ko. Tapos, sabay na kaming tumakbo palayo. Hindi namin alam kung matagal na ba doon yung multong yon. Pero awa ng Diyos, Sir Neb, hindi na namin ulit siya nakita hanggang sa mag-resign ako. Guys, pansin yung likod ko. Dilim yan, guys. Huwag niyo kalilimutan mag-subscribe, guys, ha. Good evening po, Sir Neb. May karanasan po ako sa sinehan na nais kong i-share sa inyong mga tagapakinig. Ako po si Kyla. Kasama ko po ang boyfriend ko noon sa sinehan, sa isang mall dito sa amin sa probinsya. Puno pa ang sinehan dahil sikat ang pelikula na pinapanood namin. Libang na libang kami sa panonood. Nang bigla akong makakita ng itim na usok na dumaan sa harapan ko. Nagulat ako, kaya tinanong ko yung boyfriend ko kung ano yon. Nagtaka ang boyfriend ko, Sir Neb, dahil wala naman daw siyang nakikita na itim na usok. Nagsimula akong kabahan nang yung isang itim na usok na nakita ko ay nadagdagan. Parang maliit na tao ang imahe nila. Naging 2, 3, 4 at nagpaikot-ikot sila sa bawat sulok ng sinihan. Inaya ko na yung boyfriend ko na lumabas na kami. Pero sa halip na sumunod ay nagalit pa siya sa akin. Tinutoyo na naman daw ako. Hindi ko kasi maipaliwanag sa kanya yung nakikita ko at yung kabang nararamdaman ko noong mga sandaling yon. Parang may mangyayaring hindi maganda. Dahil hindi ko mapilit ang boyfriend ko na lumabas, kaya nanatili na lang din ako sa loob sa kabila ng takot na bumabalot sa akin. Gusto kasi niyang matapos namin ang palabas dahil nagbayad nga naman kami para doon. Hanggang sa ilang saglit pa ang lumipas at nagsimula ng magkagulo ang mga tao. May sumigaw na meron daw sunog, kaya kanya-kanya na ng takbuhan. Napasigaw na ako dahil muli kong nakita yung mga itim na usok. Dumaan ulit ito sa harapan ko. Naramdaman ko na lang na hinila ako ng boyfriend ko patungo sa exit. Napaiyak ako sa puntong yon, Sir Neb, dahil akala ko ay katapusan na namin. Isa pa, hindi ko rin alam kung ano ba yung mga itim na usok na nakikita ko, na para bang may inaantay sila bago pa man nagkasunog. Maraming nawalan ng malay, pero lahat naman kami ay nailabas ng ligtas. May ilan na nakahiga sa sahig. Nakalanghap daw ng usok at nilalapatan ng first aid. Napatingin uli ako doon sa kumpulan ng mga tao
at mga nagbibigay ng first aid. Kasi Sir Neb, nandoon yung mga usok. Para bang may inaantay sila. Pero noong makatayo na yung mga taong kanina ay hinang-hina, dahan-dahan namang nawala yung mga usok. Hindi ko maintindihan yung nakita ko. Pero posible kaya ng mga sundo yun? Hindi nga lang nila natupad ang pakay nila dahil nagawang makaligtas ng mga tao. Thank you guys. Mag-subscribe kayo, mag-like, comment, at huwag niyong kalilimutan pindutin notification bell ha. Maraming salamat.